Uy! Nandito pa lang kayo yung ginagawa niya dito. Natambay lang. Ano po yan? Bakit di kayo pumasok? Puro na lang tapos. Sayang, wala akong magawa eh. Nakakat kami. Tapos pa naman siya kanina sa... Sayang, tara na. Uy! Ano? Napansin ka? Di ba ikaw napansin sa room kanina? Ba't nandito ka? Ano ka? Kaya na ako ba? Tara na, takbo na tayo, Daddy! Uy, sorry anak. Natagalan ako sa ano. Pala. Natagalan ako sa CR. Okay Sakit lang kasi po. ng tiyan ko eh. Okay lang tayo. Lumamig na nga yung pagkain ko eh. Kumain ka na dyan. Kumain ka na ba? Oh. Ba't sa akin ang binili mo hindi ka kumain ng kanin? Kakakain ko lang kanina, Daddy. Kaya ganyan tsaka favorite mo talaga yung tsaka no? Ano pinapanood mo? Cartoon. Hmm, Yung favorite ko. sige. O ano nangyari dyan? Wala to. Nasabi lang ako dun kanina. Napaka-careless mo talaga kumilos eh, no? Ayan, bakit may ganyan ka? Ano yan? Band-aid. Wala rin na. Siguro nauntog lang ako kanina. Ano siguro? Anong nangyari sa'yo? Nauntog lang ako dyan kanina. Sa may hagdan. Baka mamaya may hindi ka sinasabi sa akin ha? Wala yun, Dad. Sige. Sige, uminom ka na lang muna dyan. Kailan pa ulit yung pasok mo na? Sa Lunes pa po, Dad. Nahihilo ako, Dad. Bakit? Kanina po ba? Kanina pang umaga to eh. Di ba kumain tayo kanina umaga? Kaya, sakit talaga ng ulo ko, Dad. Tara, punta naman tayo sa hospital. Ang sakit. Dok, nurse, dok! Tulong ko, emergency po. Masakit po ulo niya. Masakit po yung ulo. Tuloy talaga, Dad. Doctor, emergency. Ano pong nangyari sa Dok, kanya? ano po ang sakit po ulo niya? Dali natin sa emergency room. Pa-check ng vitals. Sige. May iwan doon lang siya. Nak! Oh, nurse, ano nangyari sa anak ko, nurse? Doktor na, hintay mo pagbalik niya. Siya sabi sa'yo. Sige, ano okay pa sana? Good evening, sir. Kayo po ba yung magulang ng pasyente? Good evening po, ma'am. Ako po yung guardian. Baka sabi po. Ako po yung doktor ng anak ko. Yes po. So, ano po yung balita sa kanya niyo? So, nagkandak po kami ng emergency MRI sa anak ninyo and based sa results, hindi po maganda. Although maganda yung vital signs ng anak ninyo. Pero, sa MRI lang po, pumalya. Meron kami nakitang brain hemorrhage sa anak ninyo. May namumuo pong dugo sa utak ng anak ninyo. And sisimula po yung pagkabuo ng dugo sa utak ng anak ninyo. Kung for example, yung anak ninyo is yung ulo niya tumama sa isang matigas na bagay or nahampas sa isang matigas na bagay. Ano po ba yung pwedeng magamot sa kanya po? So, treatable pa naman yung case ng anak ninyo. Hindi pa naman siya sobrang severe, although malala rin yung case ng anak ninyo. Pero pwede naman siya mag-undergo ng treatment para gumaling yung anak ninyo. Sige. So, doktor ko po ba siya makita? Go ahead po. Magandang hapon Check po, ko Dok. lang po yung heartbeat ng anak ninyo para sa vital signs. Sige po, Dok. Check ko lang yung heartbeat mo ha. Inhale, exhale. Okay, inhale, exhale. Inhale, exhale. Dok, kamusta naman po siya, Dok? So far may progress naman na po sa treatment na nangyayari sa kanya.
meron na pong mga magagandang sign na nag-i-improve po yung kalagayan ng anak ninyo. So, waiting na lang po talaga tayo na gumaling yung anak ninyo. So ano po yung sa ano po, yung cause niya po ba? Nakikurious po ba? Wala po bang any sign na mag-i-indicate na may nangyari po ba talaga sa kanya? Yan anak, meron bang nangyari sa'yo? Para sa mga signs na hinihingi niyo, sir, nung sinugod po siya sa ospital, upon checking her body, meron po kaming mga nakitang bruises sa katawan niya sa iba't ibang parte. Anak, And hindi ko po alam kung ano bang dahilan nun. Pero halatang sinadya po yung mga sugat tsaka pasa ng anak ninyo. oh, ano yun anak, ba't di ka nagsabi? Sabi mo mga yung totoo sa akin. Ano ba yung talaga nangyari sa'yo? Wala po yun. Ano nga? Wala po. Ba't ayaw mo sabihin sa akin yung totoo? Ay sabi na nga doktor meron nangyari sa'yo. Wala po yun. Sabihin mo nang, Nabubuli po ako sa school. anong nabubuli? Paano ka nabubuli? Sinaktan po nila ako. Bakit ganun yung ginagawa sa'yo? Ba't di ka ngayon nagsabi? Ba't ngayon ka lang nagsabi? Matagal na pala nangyari sa'yo. Natakot po ako. Tara, gagawa natin ng paraan para maparusahan yung mga nambubuli sa'yo. So, kung ganun po yung kaso ng anak ninyo, kung binubuli po siya sa school, at ayun yung dahilan kung bakit nandito siya sa hospital, meron po akong kilalang social worker. And pwede ko po siyang kontakin para sa inyo at papuntahin dito para ma-interview kayo, para maagapan po yung kaso ng anak ninyo. Sige po, maraming salamat po sa tulong niyo. Pwede ko po bang makuha yung contact niya? Ibigay ko na. Sige po. Paki-contact na lang po tong number na to, okay? Sige po. Marami pong salamat ma'am. Sana po matulungan niyo po ang anak ko. Gagawin po namin ang lahat para mapagaling. Maraming salamat po. Anak, ano nangyari sa'yo? Dali lang nakakausapin ko muna yung binigay sa akin ni Doc na contact about sa social worker na sinasabi niya sa galit sa DSWD. Sige po tayo. Hello? Kamusta po kayo? Kayo po ba si Mr. Peralta? Ako po si Nel. Meron po akong case sa DSWD about sa anak ko. Nabubuli po siya ng mga estudyante daw doon. Gusto ko po sana sa iyo hindi ng tulong para mapurasahan itong mga estudyante na to. Thank you po. Hello, good evening. Good evening po. Are you Mr. Peralta po? Yes, you must be Mr. Mel. Yes po. Thank you po sa pagpunta sa akin at pagsagot sa... Kayo po ba yung galing sa DSWD? Yes, I was the one who was on the phone earlier. So, tanong ko lang po, ano po ba yung maaaring mangyari sa anak ko at dun sa mga nangbuli sa kanya? Kung yung sinabi nyo nga is ganun yung case na nangyari, pwede naman natin ipatawag yung mga bata na pinangalanan ng inyong anak. And pwede natin sila i-meet or pwede natin sila ipag-meet face to face para malaman yung buong story. Maaari po ba silang makulong, sir? Kasi po, napakahigpit ng ginawa sa akin. Ang dami pang sakit ng process ng anak ko. Hindi kasi pwede since kung teenager sila, hindi pa pwede since napoprotektahan sila ng batas and we must follow the law. Sige. Nandun na lang. Sige, sir. Maraming salamat po. Tatanungin ko na lang din sa mga anak ko. Thank you. Kung hindi rin naman makukulong yung mga batang nananakit sa anak ko dahil napoprotektahan sila ng batas, mas mabuti pang ilagay ko na lang ang batas sa kamay ko at ako na lang ang papanagot sa mga walang hiyang bata na yun. Binuli natin, no? Kaya, napuruan daw. niya. Ang kulit no. Oo, kasi mamahalin Pinakita nga doon sa atin eh. Kaya nga sabi ko, takbo na tayo, eh. Ano, takot ako nun. Kaya nga pinabandin ako. Hoy! Ha? Kayo ba yung mga nambuli sa anak ko, ha? Sir, bakit po kayo may baril? Hindi po kami yun. Ikaw babae ka, ikaw yung pasimuno, di ba? Pasensya na, nakuha namin anak ko. Itatanggi mo pa talaga. Kung ayaw mo, babarilin lang kita at mamamatay ka na lang, ha? Umalis ka na dito! Ikaw, puta! Ikaw! Puta mo ako!
Mainit na balita. Isang pulis na ama na biktima ng bullying sa AU, pinagpapatay ang bully ng kanyang anak habang ito ay papunta sa juvenile detention. Aking in-interview ang suspect at ito ang kanyang mga sinabi. Rito ako kasama ang suspect. Ano po ang naging motibo niyo sa pagpatay sa mga bully ng iyong anak? Kupal kasi yung mga nasa TSWD. Di nila pinakulong yung mga bully ng anak ko. Lagi na lang ganyan. May pinagsisisihan po ba kayo sa inyong ginawa? Wala akong pinagsisisihan. Napakapangit ang sistema natin ngayon. Tignan mo kawawa yung anak ko sa ospital, tapos ginaganyan nyo. Ito pala yung practice. No. Actually, a shooting.